Hi guys, Kuya Dave here. Welcome sa Pinoy Short Creepy Stories. Ang mga kwentong maririnig mo dito ay halo ng mga naranasan, mga narimig at mga bagay na sana hindi na lang naisip. Hindi lahat ng takot kailangang sumigaw para maramdaman. Minsan, sapat na ang katahimikan. So bago tayo magsimula, quick lang like mo na to, follow and subscribe ka na rin para hindi ka mahuli sa mga susunod na kwento. By the way, shoutout muna kay CreepyLover1827 para sa idea ng kwentong mapapakinggan nyo ngayong gabi. Kung may mga kwento ka rin gusto mong ibahagi o ipakwento, pwede mong isend sa email sa may comment section at baka sa susunod, ikaw na ang isasalaysay dito. Pero sa ngayon, makinig ka muna. Tara, samahan mo ako. Makinig na tayo kay Kuya Nocturne. Naniniwala ka ba sa kutob mo? Kung oo, this story is for you. The Grave. Noong mga panahong wala pang maaasahang pagsusuri ng mga doktor sa mga probinsya, hindi lahat ng inililibing ay tunay na patay. May mga kabaong noon na sadyang ginagawa ng maliit na butas sa takip. Hindi para sa palamuti, kundi para sa paghinga. Ikinakabit sa butas na yon ang isang mahabang tubong tanso na umaabot hanggang ibabaw ng lupa. Sa dulo nito, may nakasabit na maliit na kampana. Kung sakaling may gumalaw sa loob, kung sakaling may magising sa dilim, maaari niyang kalampagin ang kampana. Humingi ng hangin, humingi ng tulong, humingi ng isa pang pagkakataon. Sa bayan ng San Isidro, sa likod ng lumang simbahan na halos kainin na ng panahon, naroon ang sementeryong bihira ng puntahan. Nakatagilid ang mga lapida. May mga pangalan ng di mabasa. May mga puntod na parang ayaw ng maalala. Sa lugar na yon, nagtatrabaho si Anton. Siya ang tagahukay ng libingan, tagapagbantay, tagapangalaga ng katahimikan ng patay. Sanay siya sa dilim, sanay sa amoy ng lupa, sanay sa pakiramdam na may nakatingin mula sa likod ng mga krus. Hindi siya madaling matakot. Sa katunayan, marami na siyang narinig na kampana sa gabi. Minsan, hangin lang. Minsan, kalawang. Minsan mga batang nagpapatawa. Kaya nung isang maulan at malamig na gabi, nang marinig na naman niya ang kalansing. Napaling lang siya. Hindi na kayo nagsawa, bulong niya. Bitbit ang lampara. Naglakad siya sa pagitan ng mga puntod. Humahampas ang hangin. Umaalog ang mga damo. Ang mga anino ay parang sumusunod. Habang papalapit siya, napansin niyang may kakaiba. Hindi random ang tunog. May ritmo, may pagitan. Parang may desperasyong tinutulak ang bawat kalampag. At sa kanya narinig ang boses. Mahina, garalgal, halos punit. Pakiusap, ilabas niyo ako. Buhay pa ako. Tumigil siya. Lumuhod sa tabi ng puntod. Tinapat ang lampara. Ikaw ba si Maria Valdez? Tanong niya. Opo, ako nga. Nagkamali sila. Hindi ako patay. Tulungan niyo ako. Sinilip niya ang lapida. Ipinanganak, Setyembre 17. Oo, namayapa. Pebrero 19. Hindi, mali. Buhay pa ako. Hindi ako makahinga. Anton,
Pakiusap! Sigaw ng boses. Tahimik siyang tumingin sa lupa. Pinakmasdan ang kampana. Pinagmasdan ang tubo. At siya kanya inapakan ang kampana. Tumigil ang tunog. Dahan-dahan niyang dinampot ang lupa at isiniksik sa bunganga ng tubong tanso hanggang sa mawala ang boses. Hanggang sa wala nang marinig. Tahimik siyang nagsalita. Pasensya ka na. Huminga siya ng malalim. Pero Agosto na ngayon. Napakunot ang noo niya. At habang nag-uusap tayo, hindi ko kailanman sinabi ang pangalan ko. 6 na buwan na ang nakalipas mula nang malibing ang kabaong. 6 na buwan ng ulan. 6 na buwan ng init. 6 na buwang bigat ng lupa. At ang boses, malinaw pa rin. Humihingi pa rin ng tulong. Tahimik siyang tumayo. Ano man ang nasa ilalim niyan, hindi nabuhay. Tumalikod siya at sa dilim ng sementeryo, sinambit niya. Mahina rin, parang kausap ang lupa. Alam kong hindi ka na si Maria. May mga bagay sa mundong ito na hindi natin lubos may paliwanag. Ngunit malinaw ang paalala, kapag ang tao ay namatay, hindi na siya nananatili sa libingan. Ang katawan ay bumabalik sa lupa at ang kaluluwa ay nasa kamay na ng Diyos. Ito man ay nasa langit o impyerno. Kaya't kung may tinig mang marinig mula sa ilalim, hindi na yon ang taong minsang nabuhay. Hindi lahat ng kumakatok mula sa dilim ay dapat pagbuksan.